Gusto mo ba talagang ipakatay ako ng mami mo sa mga tauhan niya? Natatawang tanong ko kay Marvin. Kaibigan ko. Sige na nga, lihim ko na ring minamahal. Sino ba naman kasing hindi mapapaibig sa kanya? Gwapo siya, matangkad, at maginoo. Bonus na lang na mayaman siya at tagapagmana ng napakalaking ransyo ng mga madrigal. Nakilala ko siya noong maligaw ako sa Borol. Tinatakasan ko kasi yung adik na may gusto sa akin na balak akong gahasain. At iyon nga, dahil gabi na, kaya nahirapan akong hanapin ang tamang daan pababa ng Borol. Mabuti na lang at saktong nag-iikot siya noon. Tinulungan niya ako. At hanggang ngayon, tinatanaw ko pa ring malaking utang na loob yon. Kahit pa ulit-ulit niyang sabihin na wala lang yon, syempre malaking bagay sa akin yun. Kaya nga sabi ko sa kanya, kahit na anong ipagawa niya o hilingin niya, gagawin ko. Sabi niya pag-iisipan niya raw muna. At ito na nga, ngayong araw na siya humihiling ng pabor sa akin. Kung ikaw kasing ipapakilala ko, mas maniniwala sila. Lalo na si Lolo Craig. You know, he really likes you. Inirapan ko siya bago na mewang sa harap niya. Si Lolo Craig, syempre matutuwa yun. Gandang-ganda yun sa akin eh. Pero yung mami mo, Diyos mio naman, Marvin, mag-isip ka nga. Stress na nahilot ko ang sentido ko. Alam mo namang halos isumpa na nga ako noon nang sabihin mong kaibigan mo ko eh. Kulang na lang alokin niya ako ng 1 milyon, layuan lang kita. Tapos, ipapakilala mo pa akong jowa mo? Hello, okay ka lang ba? Nasisiraan ka na talaga. Feeling ko, hiningal ako sa sobrang haba ng sinabi ko. Hinabaan ko talaga para magising sa kalokohan itong gwapong ito. Alam ko naman yun. Pero, iyon lang talagang naiisip kong paraan para wag niya akong ipilit sa inaanak niya. Ayoko talaga sa babaeng yun. Ramdam ko ang frustration sa boses niya. Hinabol ko siya ng tingin ng likuran niya ako at maupo na sa bench. Nandito kami sa Borol. Isa lamang ito sa pinakamalawak na lupain nilang pag-aari dito sa aming lugar. Dito kami palaging tumatambay tuwing hapon. Pagkatapos ng trabaho o kung boring man kami at upset. Maganda kasing lugar na ito. Bukod sa mahangin, kitang-kita rin dito ang mga kabahayan sa ibaba ng Borol. Mas magandang tumambay dito sa gabi. Malamig kasi ang hangin tapos malaya mo rin mapagmamasdan ng mga bituin. Bakit naman kasi kailangan ako pa? Bakit hindi ka nalang manligaw sa mga babae rito? Siguradong hindi ka mahihirapan dahil alam naman natin na maraming nagkakandara pa sa iyo rito. Naglakad ako palapit kay Lovely. Ang kabayong sinakyan namin papunta rito. At ang kabayong matagal ko na rin hinihingi sa kanya. Sa lahat ng kabayong alaga nila, si Lovely lang nakaagaw ng atensyon ko. Although magaganda naman lahat ng kabayo rito. Yun nga lang, iba ang hatak ni Lovely. Feeling ko nga, nagmana siya kay Marvin. Kahit kasi ang dami namang lalaki sa mundo, siya lang nakaagaw ng atensyon ko. Sa tingin mo ba hindi ko naisip yon? Narinig ko ang pagsunod niya sa akin. Alam mo namang wala pa akong balak na magseryoso sa pakikipagrelasyon. Ayoko makapanakit ng damdamin ng iba, Keith. Napalabi ako. Anong tingin niya? Hindi ako masasaktan kapag tinuloy namin ang sinasabi niyang peking relasyon? Ikaw ang napili ko dahil alam ko naman hindi ka mahuhulog sa akin. Pumunta siya sa harap ko at hinawakan ang mga kamay ko. So please, pumayag ka na. Para namang hindi ka kaibigan eh. Talagang ginigilty mo pa ako ah. I rolled my eyes bago binawi ang aking mga kamay. Paano kung ikaw naman ang mahulog sa akin? Seryoso pero syempre, dinaan ko nilang sa pagbibiro ang tanong ko. Pagak naman siyang tumawa bago pinisil ang pisngi ko. Di jackpot ka. Ano ka ba? Ako na ito oh. Papabebe ka pa ba? Ang kapal ah. Gigil na hinampas ko siya sa balikat. Pero seryoso Keith, kapag pumayag ka, mapapasayo na si Lovely. Para naman akong nakakita ng mga stars sa narinig. Weh, tunay ba? Ngiting aso na magkakasunod siyang tumango. So please, payag ka na. Hindi ka naman nalugi. Gwapo na ako, pogi pa. Bonus na lang talaga si Lovely. May magagawa pa ba ako? Sige na, oo na.
Kunwari ay inis na inirapan ko siya bago hinarap si Lovely. Narinig mo yon, Lovey? Magiging legal na anak na talaga kita. Masiglang irit ko bago niyakap ang kabayo. Bigla ring nag-ingay at pumadyak pa ng isang beses. Tila natuwa rin sa narinig. Sa gilid naman ng mga mata ko ay kita ko ang saya sa mukha ni Marvin. Yun! Masayang napasuntok pa ito sa hangin. Salamat! The best ka talaga! Nanigas ako nang bigla niya akong yakapin. Pero saglit lang dahil kaagad din akong lumayo sa kanya. Basta, yung usapan akin na si Lovey. Tsaka 3 buwan lang. 3 buwan lang usapan. Dahil 3 buwan lang din ang bakasyon ng mami niya rito. At babalik na ulit ito sa Amerika kung saan ito nakatira. Si Marvin naman kasi ay dito talaga sa lolo Craig niya nakatira. Simula nang magbinata ito. Oo, Pards. Anya na binanggit pa ang matagal na naming call sign. Pero katulad ng sinabi ko walang mahuhulog. Muli na siyang bumalik sa pagiging seryoso. Palagi yang ganyan. Masungit, tahimik, madalas seryoso. Kaya nga kahit crush siya ng bayan, walang nangangahas na umaligid sa kanya. Tingin pa lang kasi niya parang tinotorture ka na. Ako lang talagang nakapalag dyan. Kaya ayun, naging magkaibigan kami. Halos magkasundo rin kasi kami sa lahat ng bagay. Tulad na lang ng pangangabayo. Kung may isang bagay man kaming hindi napagkakasunduan, yun ay ang pag-iinom ko. Nagiinom ako syempre, pero kapag niyaya lang naman, kapag may okasyon, ganun. Kumbaga, pakikisama lang naman. Hindi kita kayang saluhin. Ramdam ko ang pagsigid ng kirot sa dibdib ko sa salitang binitawan niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Tumanggi na ako nang alokin niya ako na ihahatid niya ako sa bahay. Malapit lang din naman kasi sa hasyenda ang bahay namin ni Lola. Pareho nang may kanya-kanyang pamilya ang ama't ina ko. At dahil wala akong pinili na samahan sa kanila, kaya kay Lola ako bumagsak. Siya ang ina ni Papa. Mabait naman si Lola. Yun nga lang mahigpit talaga siya. Kaya sa tuwing magiinom ako, hindi talaga pwedeng umuwi ako. At siguradong kurot sa singit ang aabutin ko. Hi Lola! Masiglang nilapitan ko siya at mahigpit na niyakap. Saan ka na naman ang galing? Pagsusungit nito. Diyan lang po kila Marvin la. Sus! Magkasama na naman kayo. Nanunudyo niya akong tinignan. Ikaw nga Kit, umamin ka nga sa akin. May relasyon na ba kayong dalawa? Napalabi ako. Lola naman. Magkaibigan lang po kami. Tsaka trabaho muna bago jowa. Inirapan niya ako. Tila hindi naniniwala. Maldita rin itong si Lola eh. Hihintayin ko na lang na umamin kayo. Tinalikuran niya ako at pumasok sa bahay. Sinundan ko naman siya. Sige na, magpahinga ka na't maya-maya magsaing ka na. Sige po la. Nakangiti kong tugon. Pagko ay nagtungo na sa aking silid. Maliit lang ang bahay namin. Sakto lang para sa aming dalawa ni Lola. Ako'y kasalukuyang nagtatrabaho sa asyenda. Ako ang namamahala sa mga prutas at gulay na ibinabiyahe at pinagbebenta sa Maynila. Kesa magtrabaho sa mga kumpanya, mas pinili kong sa asyenda magtrabaho. Bukod kasi sa makikita ko palagi si Marvin, malaki rin ang sweldo ko doon. Tuwing sweldo day ko, ay hindi ko makakalimutang ilabas si Lola at ipasyal. Iyon na lang kasi ang maibabalik ko sa lahat ng sakripisyo niya sa akin. Yung magulang ko kasi, noong una, consistent sa pagpapadala ng needs ko. Pero habang lumilipas ang panahon, dumadalang na. Hanggat sa matigil na nga yun. Pasalamat na lang talaga ako at masipag si Lola kaya nakapagtapos na ako. Habang nagpapahinga ay tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko ay may text mula kay Marvin. Napangiti ako. Misan niya ako agad? Pero napawi din ang ngiti ko nang mabasa ang nilalaman ng mensahe. Bukas na tayo mag-uumpisang magpanggap, babe. Mahina akong natawa at pinigilang huwag kiligin. Bago nga pala ako umalis kanina, iyon ang sinabi niyang magiging endearment namin sa isa't isa. Kinabukasan, naalimpungatan ako sa magkakasunod na katok ni Lola sa labas ng aking silid.
Apo, gumising ka na riyan. Tanghali na, kanina pa naghihintay sa iyong bisita mo. Mahina akong umungol. La, rest day ko po ngayon. Tamad kong tugon bago nagtalakbong ng kumot. Sunday ngayon at kapag rest day ko ay talagang nagbababad ako sa higaan. Muli siyang kumatok. Bumangon ka na riyan. Abay mahiya ka naman sa nobyo mo. Kanina pa tong naghihintay sa'yo. Nobyo? Nang mag-sink in sa utak ko ang salitang nobyo at ang mensahe kahapon ni Marvin ay nagmadali akong bumangon at tinungo ang pintuan. Nang buksan ko si Lola ay nakapamewang siya habang nanunuring nakatingin. Lola? Hindi pala nobyo ha? Bahagya pang naningkit ang mga mata niya. Lumayo nga ako kaagad at baka makurot ako sa singit. Ayusin mo ng sarili mo at harapin mo ang nobyo mo. Anya, sa nanunudyong tono. Iiling-iling na lang na bumalik ako sa silid. Si Lola minsan hindi ko rin maintindihan. Para siyang teenager kung umasta. Minsan nga lang para lang kaming magtropa. Ang astig niya lang. Nagsuklay lang ako at naglagay ng bra bago lumabas ng silid. Naabutan ko sa sala si Marvin. Prenteng nakaupo at napakagwapo. Hi babe. Lalo siyang gumwapo nang ngitian ako. Sumenyas naman ako na sandali lang at magmumumug lang ako. Nakakahiya naman sa kanya. Bagong ligo siya habang ako mabaho pang hininga. Bakit naman naisipan mo pang pumunta rito? Akala ko ba usapan natin sa hasyenda na tayo magkikita? Tsaka bakit ang aga-aga mo naman? Magkakasunod kong tanong nang iwan kami ni Lola. Nagpaalam na pupunta sa court kung saan nagaganap ang Zumba para sa matatanda. Para mas lalong kapanipaniwala. Anyway, fix yourself. Isasama kita sa bayan. Mamimili tayo ng isusuot mo mamaya para sa family dinner. Prente pa rin siyang nakaupo. Akala mo talagang bahay niya ito. Habang ako naman ay sa stool na upuan umupo habang humihigop ng kape. Marami akong damit dyan kaya hindi na kailangan. Pinagtaasan niya naman ako ng kilay. Gusto kong magmukha kang babae mamaya. Hindi yung mas mukha ka pang siga sa akin. Aba. Pasmado na naman yung bunganga mo ha. Naiinis na dinuro ko siya. Kung pwede nga lang ibuhos ko sa kanya itong hawak kong kape. Hindi ko tuloy alam kung papaano ko yan naging kaibigan. Maayos sa mga damit ko. Tsaka baka kapag nagdress ako, mahulog ka kagad sa akin. Hindi rin kita kayang saluhin. Palihim ko pang sinipat ang suot ko. Mahilig ako sa jogger, jogging pants at pajama. Tas oversized shirt. Halos lahat din ng pansuot ko ay itim. I love black. Just fix yourself. Ako naman ang gagastos. Isusuot mo lang naman yon kapag pupunta ka sa mansyon. Pinal na saad niya. Naiinis naman na inirapan ko na lang siya. Pagkatapos kong mag-almusal ay nagmamadaling na rin ako sa pagligo. Mainipin si Marvin, baka mamaya. Namalayan ko na lang na iniwan na ako noon. Tara na! Iakag ko sa kanya paglabas ko ng silid. Seryoso naman ang mukha na sinipat niyang suot ko. Black jogger at yellow t-shirt na may tatak na Pikachu ang suot ko. Regalo niyo pa last year itong damit. Cute. Ngingising-ngising saad niya. Pigil naman ang ngiting inirapan ko siya. Kung ganon, ito na lang isusuot ko pagpunta ko sa inyo. Pangaasar ko. Bigla namang napawi ang ngisi niya at napalitan ng magsasalubong ng kilay. Masungit na naman. Subukan mo. Isisilid talaga kita sa busa ko. Inirapan niya ako. Tayo na nga. Nauna na siyang lumabas sa akin. Tatawa-tawa namang sinundan ko na lamang siya. Kahit kailan talaga, napakapikon. Pasalamat na lang siya, mahal ko siya. Huminto kami kung saan nakaparada ang mamahalin niyang motor. May kotse naman siya pero mas gusto niya raw gamitin ang motor kapag kasama niya ako. Oh, tinanggap kong helmet na suot niya. Hindi ito ang unang beses na aangkas ako sa motor niya. Maraming beses na. Pero ngayon lang ako nailang. Siguro kasi nitong mga nakarang araw ko lang na-admit sa sarili ko na gusto ko nga talagang siya. Tss, ako na nga. Napasinghap ako sa gulat nang kunin niya sa akin ang helmet at siya mismo ang maglalagay nun sa ulo ko. Siguro ay nainip na siya.
Hindi ko kasi maisuot ng maayos ang helmet. Seryoso lang ang mukha niya. Salubong ang kilay pero gwapo pa rin. Hindi ko tuloy maiwasang titigan siya. Aray naman! Napangiwi ako nang pisilin niya ang ilong ko. Alam kong gwapo ako, pero hindi mo naman ako kailangang titigan. Pilyong umisi siya. Nahihiya namang nag-iwas ako ng tingin. Siyams naman, nahuli niya pa yun? Inirapan ko siya. At sino namang nagsabing magagwapuhan ako sa'yo? Bakit? Hindi ba? Talaga. May muta ka kasi. Kadiri ka. Yun lang at tinalikuran ko na siya. Hoy, wala naman ah. Scam ka talaga. Pikon talaga. Sa butik sa loob ng mall kami agad nagpunta. Pinapili niya ako ng dress pero wala naman akong mapili. Halos lahat hindi ko magustuhan. Ano na? Mag-iisang oras na tayo rito ah. Baka sa boses niyang pagkainip. Kasalanan ko ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Walang babagay sa akin dito. Inis na tinalikuran ko siya. Akala ba niya siya lang naiirita? Ako rin kaya? Ang hirap mamili, ang mamahal pa. Lahat naman bagay sa'yo eh, ayaw mo lang. Hindi ko na siya pinansin at muling binalika ng mga dress. Busy akong muli sa pagtingin ng mga dress nang lapitan ako ng sales lady. Ma'am, itry niyo po kaya ito. Bumaling ang tingin ko sa kanya. Partikular na sa hawak niyang dress. Kulay light brown yon. Fitted off shoulder dress na above the knee. Mukhang kapag sinuot ko yon, labas ang dibdib ko. Pero maganda at gusto ko. Kaagad ko yung kinuha sa kanya at pumunta ng fitting room. Nang makita ang sarili sa salamin ay halos lumuwa ang mata ko. Ako ba talaga to? Nagmukha akong mayaman sa suot ko ah. Hapit siya sa katawan ko at dahil kahit papaano'y maputi naman ako kaya lalo siyang bumagay. Gaano ba kahirap isuot yung dress at napakatagal mo dyan? Hindi napawi ang ngiti ko kahit narinig ko na naman ang inis sa boses ni Marvin. Kaagad ko namang inayos ang sarili ko at hinawi ang kurtinang tumatabing sa fitting room. Nabungaran ko ang nakasimangot na si Marvin. At last, natapos ka rin. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang mapatingin siya sa akin. Bumaba ang nanlalaki niyang mga mata sa kabuuan ko. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pagbabataas ng Adam's apple niya. Gusto ko daw, Marvin. Tumikhim siya pag kuwa'y nag-iwas ng tingin. Wala ka na bang ibang magugustuhan? Masyado naman niyang revealing. Labas na labas yung dibdib mo dyan. Tsaka hita. Nakangiwi pa siya habang nagsasalita. Napalabi naman ako. Ito ang gusto ko eh. Tsaka bagay naman, 'di ba? Muli siyang tumingin sa akmang magsusungit na naman, pero hindi nito tinuloy. Sa halip ay napalunok na lang. Yeah, bagay. Parang nahihirapan pa siyang sabihin yon. But, like what I've said, that's too revealing. Inirapan ko siya. Gusto mo akong magmukhang babae, 'di ba? Tapos ayaw mo nito. Naiinis na muli kong isinara ang kortina at hinubad ang dress. Wag na lang kaya akong mag-dress. Mas bagay pa rin sa akin yung mga damit ko sa bahay. Fine, yan ang isuot mo. Pero susuotin mo lang yan kapag magkasama tayo, Keith. Napipilit ang pagsuko niya. Muli, hindi ko na naman naitago ang kilig. Mabuti na lang at hindi ko na siya kaharap. Pagkatapos maglibot at kumain sa mall, ay hinatid niya na ako sa bahay at sinabing susunduin niya ako ulit mamaya. Kanina pa ako tulala dito sa harap ng salamin. Iniisip ko kung lalabas pa ba ako ng silid o wag na at matulog na lamang. Kanina pa lumabas si Nelbert, ang kaibigan kong lalaki sa umaga, babae sa gabi. Siya yung tinawagan ko para ayusan ako. Kung ako lang kasi mag-aayos sa sarili ko, baka lalo lang akong isumpa ng mommy ni Marvin. Day, ano na? Lumamig na't lahat yung kape ko, nandiyan ka pa rin sa loob. Boses ni Nelbert sa labas ng aking silid. Si Papa Marvin, kanina pa sa salas nyo. Inaaliw na nga lang ni Lole. Halatang naiinip na sayo. Dagdag niya pa na lalong nagpa-frustrate sa akin. Muli kong tinignan ang sarili ko sa salamin. Maganda naman ako pero nahihiya talaga akong magpakita sa kanya. Sa kanila ni Lola. Ito kasi ang unang beses na nagdress ako. Hindi naman kasi ako umattend noon sa mga prom. Nang maalala kong nakasimangot na mukha ni Marvin, marahas akong napahinga. Bago pinihit ang serador ng pinto at hinila yon para bumukas.
Bumungad agad sa akin ang nakangiting si Nelbert. Proud na kaibigan yan. Bukod sa siya daw nag-ayos sa akin, ay talaga naman daw nagsusumigaw ang kagandahan ko. Eksaheradang bakla nga talaga eh. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita dahil diretso na akong nagtungo sa salas. Si Lola kagad ang nakita ko. Nakaharap kasi siya sa gawi ko habang si Marvin nakatalikod. Ayan na pala si Keith eh. Napakagandang bata. Dalagang-dalaga na. Kulang na lang ay lumuwa ng mga mata ni Lola habang pinupuri ako. Mas lalo tuloy akong nailang. Hayst, bumalik na lang kaya ako sa kwarto. Sa wakas, babe, natapos ka rin. Katulad ni Lola, ganun rin ang pinapakitang mga tingin ni Marvin nang humarap siya sa akin. Daig niya pa ang estatwa sa ayos niya. Nakatayo lang habang nakatitig sa akin. Naiilang tuloy na nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko na rin naman kailangan pang hagurin siya dahil kahit ano talagang isuot niya, gwapo siya. Tara na? Tila naman natauhan siya na kaagad nag-iwas ng tingin. Tumikhim din muna siya. Yeah, let's go. Lumapit siya sa akin at muntikan pa akong mapatili sa gulat nang bigla niya lang akong hapitin sa bewang. Tigagal tuloy ako hanggang sa makalabas ng aming bahay. Kasi naman, ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Sobrang magkadikit kasi ang katawan namin. Kotse ang dala mo? Parang gusto kong batukan ng sarili ko. Bakit naman kailangan ko pang mautal? Yeah. Yun lang naging tugon niya bago niya ako inalalayang makapasok sa loob ng kotse. Nagtataka namang hinabol ko siya ng tingin. Anyari dun? Sungit naman yata. Hanggang sa maikabit niya ang seatbelt ko at magsimulang magmaneho. Tahimik lang siya. Hindi ko tuloy maiwasang wag magtaka titigan siya. Mabibigat ang bawat paghinga niya na tila ba may bumabagabag sa kanya. Salubong ang kilay at nakaigting ang panga. What? Napapitlag ako sa aking kinauupuan nang bigla siyang magsalita. Nilingon niya ako saglit. Ganun pa rin, masungit. Why are you staring at me? Did you find me attractive? If yes, then stop it. Di kita kayang saluhin. Kaagad na ningkit ang mga mata ko sa sinabi niya. Mayabang talaga. Hindi yun, mukha ka kasing upset eh. May problema ba? Muli niya akong nilingon. This time ay mariin na ang titig niya sa akin. Partikular na sa dibdib ko at sa hita akong nakalantad. Ano sa tingin mo? Ginawa mo pa akong manghuhula, Marvin. Naiinis na inirapan ko siya. It's babe. Keith, babe. Anya na, pinagdiinan ng salitang babe. From now on, iyon na ang tatawag mo sa akin. Kahit tayong dalawa lang? Saad ko na ikinatigil niya. Hindi kaagad siya nakaimik, kaya mas lalo akong nasura. Ano ba kasing problema? Ikaw, Anya. Kaagad namang nangunot ang noo ko. Bakit? Ano na namang nagawa ko? Muli niyang sinipat ang katawan ko. Pagkuway, marahas na huminga. Nakakainis yung suot mo. Kung alam ko lang na ganyan ka kaganda kapag ganyan ang suot mo, oversize na lang ang pinasuot ko sa'yo. Okay, medyo kinilig ako dun sa sinabi niya. Pero mas gusto ko siyang awayin. Aba, parang pinalalabas mo na hindi ako maganda kapag suot ko yung mga nakasanayan ko ah. Hindi sa ganun. Iuwi mo na nga lang ako at wag na nating ituloy ang deal. Napahalukip-kip ako bago padabog na sumandal. Nakapirma ka na sa kontrata, Keith. Wala nang bawian. Unless gusto mong makulong. Anong makulong? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Oo, naaalala kong may pinirmahan nga pala kaming kasunduan. Pero wala rong nakalagay na makukulong ako once na mag-back out ako. Yeah, hindi mo ba alam yun? Muli niya akong nilingon. Pumapasok na sa malawak na bakuran ng hasyenda ang kotse. Pero ang kabang nararamdaman ko kanina nawala na. Napalitan na ng inis dito kay Marvin. Tsaka diba, sabi mo, kahit anong hilingin ko gagawin mo. Ito na yung hiling ko. At ang tangi mo na lang na magagawa ngayon, mag-behave at galingan ng acting mo. Eh di wow! Nang makababa sa kotse niya, ay hindi na ako nagulat pa nang muli niya akong hawakan sa bewang. Pero naiilang pa rin ako. Para akong kinukuryente kapag nagdidikit ang balat namin. Ang matandang katulong nilang nagbukas sa amin ng pinto
at sinabing nasa dining na raw ang pamilya niya at kami nilang hinihintay. Medyo nahiya tuloy ako, lalo ng minus point sa mami niya. At last! They're here! Napuno ng 4 na sulok ng dining sa sinabing yun ni Doña Maylin. Ang ina ni Marvin na hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo sa akin. Hindi siya pinansin ni Marvin. Sa halip ay iginiya ako nito palapit sa kanila at inalalayang makaupo sa bakanting upuan. Sa harap ko yung pinsan niyang si Kevin na isa rin sa mga kasundo ko. Magandang gabi po. Tipid nang hinditian ko sila. Magandang gabi rin iya. You look so pretty tonight. Saan naman ni Lolo Craig na baka sa boses ang matinding paghanga. Maging ang daddy ni Marvin at ang dalawa nitong pinsan ay panay nakangiti sa akin. Mami niya lang yata ang hindi nasisiyahan sa akin. Nakataas kasi ang kilay nito. Ang daddy niya naman ay tahimik lang na nakamasid, pero pangiti-ngiti naman. Hindi ko sure pero parang natutuwa pa siya sa kamalditahan ng asawa niya sa akin. Thank you po. Lolo is right. Halos hindi nga kita makilala kanina. Segundo naman ni Kevin. Hindi tuloy maiwasang mamula ng pisngi ko. Tss! Rinig kong mahinang palatak ni Marvin. At nang lingunin ko siya, ay magkasalubong ang kilay niya na nakatingin sa akin. Lalo na sa mga pisngi ko. Teka, nakita niya bang namumula ko? You're blushing. To due pa ni Care. Hindi lang kasi ako sanay na napupuri. Dapat lang masanay ka na. Girlfriend ka na ng anak ko. Kaya dapat lang na lagi kang mukhang tao. Singit ng Donya na ikinatahimik naming lahat. Mom, would you stop it? Kahit ano pang itsura ni Keith, mahal ko siya. At hindi magbabago yun. Mas lalo yata akong namula sa sinabi niya. Idagdag pang masuyo niyang paghawak sa kamay ko. Whatever. Napairap ang Donya. Samantalang ang kambal na sila Arvin at Kevin ay mahinang napasipol. Kumain na nga lang tayo since kumpleto naman na tayo. Sa wakas ay nagsalita na rin ang daddy niya. Akmang iimik pa ang Donya nang sumulpot ang matanda nilang katulong. Excuse me po, pero may bisita po kayo, Doña Maylin. Biglang napangiti ang ginang sa narinig. Oh, I forgot to tell you na may inimbitahan nga pala ako. Kaagad na itong tumayo at tinungo ang salas. Nagtatanong ang mga matang nagkatinginan na lang kami ni Marvin. Maging sila rin naman ay nagulat sa sinabi ng ginang. You look so stunning tonight, Iha. Dapat isinama mo na rin ang mami mo. Napalingon kaming lahat ng marinig ang boses ng papalapit. Si Donya, kasamang matangkad at maputing babae. Naka-tube dress ito na bumagay sa katawan. Malaki rin kasi ang dibdib nito. Thank you, Ninang. Nakangiti ang dalaga. Saka ko lang din nakilala na ito si Sandara, ang inaanak ng ginang at gustong ipakasal kay Marvin. Hi Marvin, ang gwapo mo ah. Pinigilan kong mapairap ng una niyang batiin si Marvin na nakahawak pa sa kamay ko. Simpleng tinanguan lang siya ng lalaki. At ngayon ko lang din napagtanto kung para saan ang isa pang bakanting upuan sa tabi ni Marvin. Para kay Sandara pala yun. Tuloy ay napapagitnaan namin siya. Binalot ng katahimikan ng paligid. Kung hindi pa muling nagsalita si Lolo Craig na umpisahan na ang dinner. Pagkatapos ng dinner ay inaya ko na si Marvin na ihatid na ako sa bahay. Wala na rin naman akong gagawin dito. Tsaka na ipaalam na rin naman namin sa kanila na magkasintahan nga kami. Okay na siguro yun. Isa pa, nababadrip na rin ako sa mami niya. At kay Sandara, sarap pagbuhulin. Wait, babe. Pinapatawag lang ako ni Lolo sa library. Hindi na ako nakaangal nang mabilis niya akong halikan sa noo at pumanhik na sa taas. Naiwan tuloy akong tulala. Ito kasi ang unang beses na hinalikan niya ako. Kahit sa noo lang yun, malaking bagay na yun sa akin. Looks like nai-enjoy mo naman ang pagiging girlfriend ng anak ko. Napaayos ako ng upo nang biglang sumulpot ang ginang. Nakahalukip-kip ito habang nakataas ang isang kilay. Mag-isa lang siya at hindi kasama si Dara. Hindi ko alam kung ano bang dapat isagot sa sinabi niya. Kaya sa huli, nagtungo na lang ako. Ayokong salubungin ang nanghuhusgan niyang tingin. Dahil baka hindi ko siya matansya at masapa ko na lang siya. Hanggat maaari ay pinapaalala ko sa sarili ko na Donya ang kaharap ko. At ina pa siya ni Marvin.
Isa pa, asawa siya ng anak ng amo ko na si Lolo Craig. Now tell me, magkano ibinayad niya sa'yo para mapapayag kanyang magpanggap na girlfriend niya? Doon na ako nag-angat ng mukha. Ano ho? Hindi ko na naitago ang kaba ko. Paano niya nalaman na nagpapanggap lang kami? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Keith. Hindi ang tipo mong papatulan ng anak ko. Kaya hindi niyo ako mapapaniwala na nagmamahalan kayo. Sinuri niya ang kabuuan ko. Kung hindi ka man nagpapanggap, siguradong isa ka lang sa mga comfort woman niya. Nahigit ko ang aking hininga. Kasabay nun ang pagkuyom ng kamay ko. Isa pang salita't jojombagan ko ng babaeng to. Nakita mo naman na siguro si Sandara. Silang bagay. Perfect for each other. Mahal ko ho si Marvin at ganun din siya sa akin. Ngayon kung iniisip nyo na nagpapanggap lang kami, di gumawa kayo ng paraan para magkatuloyan ng anak nyo at inaanak nyo. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita dahil kaagad ko na siyang tinalikuran at nagtungo na sa labas. Sa garden ko na lang siguro hihintayin si Marvin. Pinigilan kong sariling mapaiyak nang makarating sa garden. Iyon ang isang dahilan kaya takot akong aminin sa sarili ko noon na mahal ko na nga siya. Dahil hindi naman talaga kaming bagay. Maraming dahilan kaya hindi kami bagay. Bukod sa mayaman siya, mahirap lang ako. Magkaibigan lang din kami. Yun lang ang tingin niya sa akin. Kaya lalo ang hirap niyang abutin. Hey, babe, are you okay? Mula sa likod ko ay sumulpot si Marvin. Nag-aalalang nilapitan niya ako. You're crying? Bigla ang pagdilim ng aura niya nang makita ang mukha ko. Kaagad ko namang pinalis ang luha sa pisngi ko at nag-iwas ng tingin. May naalala lang. And now, you're lying. Igting ang panga na hinawakan niya ang baba ko upang magpantay ang mukha namin. Parang gusto ko tuloy lalong maiyak nang makita ang matinding pag-aalala sa mga mata niya. Tell me, anong ginawa sa'yo ni Mommy? Wala. Kung ano man yung nasabi niya, ayos lang dahil totoo naman. Pilit ko siyang initian. Pagkuway hinawakan ng braso niya. Napatingin naman siya doon at muling lumambot ang ekspresyon niya. Iuwi mo na lang ako, inaantok na ako. Matagal niya akong tinitigan. Tila pilit na binabasa ang nararamdaman ko. Pero sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Let's go. Kahit walang nakakakita, ay inaalalayan niya pa rin ako sa bewang papunta sa kotse niya. Tahimik na ang paligid nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay namin. Salamat sa paghatid. Kinalas ko na ang seatbelt at tangkang lalabas ng pigilan niya ako. Wake me up! Seryosong wika niya bago lumabas ng kotse. Ngayon na lang uli siya nagsalita. Buong biyahe kasi tahimik lang kaming dalawa. Panay din ang buntong hiningi niya na tila ba may bumabagabag sa kanya. Salamat. Saad ko nang pagbuksan niya ako ng pinto. Akmang bababa na ako nang maglahad siya ng kamay. Natitigilang napatingin tuloy ako ron. Hindi naman na kailangan. Hindi niya ako pinansin. Nakalahad pa rin ang kamay ko kaya no choice na tinanggap ko yon. Inalalayan niya akong makalabas ng kotse. Nang tuluyang makalabas ay sinara niya na lang ang pinto. Pagkuway hinigit ako para yakapin ng mahigpit. Napasinghap ako sa ginawa niya. I'm sorry, Keith. Sinama na lang sana kita sa library. Sa sobrang lambing ng boses niya, parang nakalimutan ko na tuloy ang sama ng loob ko kanina. Mahinang tinapik ko ang likod niya. Ayos lang, wala kang kasalanan. Mas lalo lang humigpit ang yakap niya. Panaka-naka niya ring hinahalikan ng ulo ko. Sige na, papasok na ako. May trabaho pa ako bukas eh. Parang labag sa loob niya na binitawan ako. Susunduin kita bukas. Ano ka ba? Hindi na kailangan. No, I insist. Pambawi sa pambubwisit sa'yo ni Mommy. Dahil makulit siya, wala na rin akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Kinabukasan nga ay hinatid niya ako sa office ng malawak na taniman ng hasyenda. Sa daan papuntang office ay marami kaming nakakasalubong na mga trabahador ng hasyenda na bumabati kay Marvin. Hindi rin naman lingid sa kaalaman nila na ang binata ang susunod na magiging amo nila. Hindi na rin bago sa kanila na makitang magkasama kaming dalawa. Sanggang dikit kasi kami, kaya hindi na rin sila nagulat nang ipakilala ko ni Marvin ngayong araw bilang girlfriend niya. Ako nga lang yatang nagulat eh. Hindi ko naman akalaing pati sa kanila, kailangan pa naming magpanggap.
Sa pagkakaalam ko kasi, malimit namang magpunta rito si Doña Maylin. Nako, sinasabi ko na nga ba't kayo rin na magkakatuluyan? Sobrang bagay talaga kayo. Masayang tura ni Mang Delfin. Siya yung driver na taga-deliver ng naaaning prutas papuntang Maynila. Siya nga ba, Mang Delfin? Binobola niyo lang ata kami. Ngingiti-ngiti naman si Marvin na hinapit pa ako sa bewang. Malapit ko na talaga mapansin na paborito niyang hawakan ng bewang ko. Tunay yun, sir. Maganda si Ma'am Kit at ikaw naman ay gwapo. Naku, siguradong ang gaganda ng lahi na magiging anak ninyo. Segunda naman ni Nanay Pasing, asawa ni Mang Delfin. Matagal na silang trabahador dito. Sa pagkakaalam ko nga, dito na rin sila nagkakilala at nagkadevelopan. Kailan po ba ang kasal? Natigilan ako sa tanong na yun ni Eric. Malapit na. Tugon ni Marvin sabay kindat pa sa akin. Hindi ko tuloy napigilan ng pag-iinit ng pisngi ko. Pagkatapos naming makipagtsikahan saglit sa kanila ay nagpaalam na rin kami. Malilate na rin kasi ako. At ang alam ko ay ngayon din ititrain si Marvin para sa pamamahala dito. Dito na ako. Salamat ulit sa paghatid ah. Saad ko nang makarating sa may pinto ng office. Hindi siya umimik. Sa halip ay pinakatitigan ako. Bakit? Bigla tuloy akong nailang. Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo rito? Gusto mo bang ilipat kita? Pinutol ko na agad ang sasabihin niya. Maganda at mahal ko ang trabaho ko rito, Marvin. Mataman ko siyang dinitigan. Sige na, makakaalis ka na. Baka hinihintay ka na ni Lolo Craig. But, tila nagdadalawang isip pa siyang umalis. Ano bang nangyayari sa lalaking to? Fine, susunduin ulit kita mamaya. O sige, ikaw ang bahala. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang mabilis niya akong halikan sa pisngi. Pagkuway umalis na rin kaagad. Naiwan tuloy akong tulala habang hawak ang pisngi ko na hinalikan niya. Maraming trabaho ngayon. Dahil na rin sa anihan kaya naman halos nakalimutan ko na ang oras at ang mga nasa paligid ko. Nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto ng office at pumasok si Marvin na sa lubong ang kilay. What time is it, Keith? Mula sa kaharap na laptop ay umangat ang tingin ko sa kanya. Mukha siyang galit. Ano kayang problema niya? 10 a.m.? Halos patanong na rin nasagot ko nang mapasulyap sa wall clock. Napatiimbagang siya. Diretsyong pumasok at nagpunta sa harap ng table ko. Yes, it's already 10. Pero mukhang wala ka pang balak magmerienda man lang. Gusto mo bang magkasakit? Pinigilan kong mapatawa. Mukha kasi siyang stress. Ano yun? Dahil lang sa nakalimutan kong magmerienda? Magkasakit agad? Okay ka lang? Mag-aalas 11 na rin naman eh. Lunch na rin mamaya, so no need na. And why? Napabuntong hininga ko. Ay naku Marvin, marami akong ginagawa. I don't care. Kumain ka na muna. Hindi na ako nakaangal nang i-off niya ang laptop at higitin ako palabas ng opisina. Sa kubo niya ako dinala, kung saan nagpapahinga ang mga trabahador. Doon nga nag-uumpukan ng mga ito at tila'y katatapos lang magmerienda. Binati ako ng mga ito pagkakita sa amin. Si Marvin naman ay pinaupo ako. Pagkuway siya nang kumuha ng makakain ko. Buong oras sa pinagsisilbihan niya ako ay nakatingin lang ako sa kanya. Sweet siya noon pero hindi ko akalaing mas sweet pala ngayon. Ang dami naman ito. Tukoy ko sa palabok na nasa plato. Ubusin mo yan. Utos niya na mukhang kailangan kong sundin. Madilim pa rin kasi ang aura niya eh. Oo nga po ma'am. Si Sir po lahat ang bumili ng merienda natin. Sabi niya ho, gusto niya raw patabain ng prinsesa niya. Napatingin ako kay Marvin nang sinabi yun ni Eric. What? Mas gusto mo ba akong kainin kesa dyan? Nakataas ang kilay niya. Mukha mo. Inirapan ko siya. Pero deep inside, kinikilig na naman ako. Bakit ba masyado siyang caring? Kasama ba to sa usapan namin? Matapos magmerienda at makipagkwentuhan kila Nanay Pasing, ay muli akong inihatid ni Marvin sa office. Sabay na tayong mag-lunch ha? Ikaw ha? Masyado mo namang ginagalingan ng pagpapanggap. Hindi naman na kailangan at wala naman dito sila Doña Maylin sa paligid. Pagbibiro ko, mukhang hindi niya nagustuhan. Hindi yun kasama sa pagpapanggap. Diba? Nagsasabay din naman tayo dati. Bigla naman akong natigilan. Masyado naman siyang seryoso. Bakit? Ayaw mo na ba akong kasabay? Hindi naman sa ganun.
O baka si Kevin ang gusto mong kasabay? Napamaang ako sa sinabi niya. Para siyang nagseselos ng jowa kung makapagsalita. Bakit naman siya nasali sa usapan? 'Di ba, last time, sa kanya ka sumabay ng lunch? Nakataas pa ang kilay niya habang nagsasalita. Hindi ko na tuloy napigilang tumawa. Naalala ko na kasi yung tinutukoy niya. Last week yun nangyari. That time ay alam ko na sa sarili ko na in love na ako sa kaibigan ko. Kaya naman naisipan kong iwasan siya. Kaya nung inaya niya akong mag-lunch, hindi ko siya pinunlakan. Sa halip ay kay Kerwin ako sumama. Akala ko pa nga magagalit siya nun, pero hindi naman. Iniwasan niya lang ako at nitong araw niya lang ako pinansin. Nung inalok niya ako na mag 3 months deal daw kami. What's funny? Mas lalong nagsalubong ang kilay niya. Nakasimangot pa rin siya. Nagsiselos ka ba? Natigilan siyang bigla. Bala ko lang naman ay biruin siya. Pero hindi ko alam kung bakit bigla rin akong natigilan. Teka, bakit ba yun ang nasabi ko? Parang naputulan tuloy ng dila itong kaharap ko. Hindi makasagot. At dahil ayaw ko namang masaktan kaya inunahan ko na siya. O sige na, papasok na ako. Thank you ulit sa merienda ha. Tinalikuran ko na siya't iniwan. Ni hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Tulala pa rin kasi siya nang iniwan ko. Sa mga sumunod na araw ay mas naging madalas ang paghatid sundo sa akin ni Marvin sa trabaho. Ilang beses niya na rin akong niyayaya sa bayan para ilibre sa night market. Minsan naman sa burol kami tumatambay. Madalas ko ring mapansin na mas naging clingy siya sa akin at feeling ko binabakuran niya ako sa iba. Lalo na kapag si Kevin ang lumalapit sa akin na hindi naman maiwasan dahil magkasama kami ni Kevin sa opisina. Siya ang manager namin eh. Nagsusungit si Marvin at inilalayo ako kaagad sa pinsan niya. Tuloy, hindi ko maiwasang bigyan ng dahilan lahat ng ginagawa at pinapakita niya. Kahit alam kong nagpapanggap lang kami. Nararamdaman ko na parang totoo na kay Marvin. Pero natatakot naman akong magtanong. Tulad ngayon, nandito na naman kami sa night market. May palabas dito sa plaza. Fiesta kasi, kaya nang mag-aya siya hindi na ako tumanggi pa. Sa nagtitinda ng calamares kami nagtungo. Ako nang bibili, stay here. Anya nang makaupo ako. O sige, damihan mo ng pipino ah. Yes babe. Natawa ako nang sumaludo pa siya. Mukhang kailangan ko na talagang masanay. Pero teka, anong araw na nga ba ngayon? Isang buwan na nga pala kaming nagpapanggap ngayon. Sa sobrang enjoy ko nakasama siya, hindi ko na malayan ang pagdaan ng mga araw. Lalo na't hindi ko naman naulipan encounter ang mami niya. Palagi kasi yung busy sa mga amiga. Naputol ang pag-iisip ko nang walang ano-ano'y may 3 kabataang babae ang nakitable sa amin. Marami kasing tao, kaya punuan na rin sa isang table. Hindi ko na lang din sila pinansin dahil dumating na si Marvin. Yun, thank you. Kinuha ko agad ang baso na naglalaman ng calamares. Umupo naman siya sa tabi ko. Anything for my lovely girlfriend. Anya na, kinindatan pa ako. Wala tuloy ako magawa kung hindi ang matulala na lamang sa gwapo niyang mukha. Oh goodness, hulog na po talaga ako. Hindi ko tuloy napansin ang pagtingin sa amin ng mga bata. Kuya, girlfriend mo yan? Sabay kaming napalingon sa batang nagtanong. Naka-pink na dress ito. Sumulip naman muna sa akin si Marvin bago proud na tumango. Ang pangit naman niya kuya. Hindi po kayo bagay. Singit naman ang naka-black. Nakangiwi pa ito habang nagsasalita. Kaya nga, ang pangit. Baduy pang manamit. Segunda ng isa pa. Abat, sinong pangit? Nakataas ang kilay na hinarap ko sila. Tumayo pa ako, tinignan sila isa-isa. Uy, Gagi, wag mong sabihing papatulan mo pa yung mga bata. Natatawang awat ni Marvin. Inirapan ko naman siya. Wag mo ako awatin, kahit bata yung mga yan, papatulan ko yan. Tila naman natakot ang 3 bata na mabilis tumayo at umatras. Akala ko'y aalis ng matiwasay, pero hindi pa pala. Ang pangit mo na nga, ang sungit mo pa. Kawawa ka naman. Saad na mga ito bago nagtatakbo palayo. Naiwan naman akong naaasar, habang si Marvin halos mamula na ang buong mukha sa pagpipigil ng tawa. Ano? Singhal ko bago muling binalikan ng kinakain. Grabe ka naman. Pati bata hindi mo pinalampas. Iiling-iling na sambit niya. Paki ko. Ikaw nga hindi mo man lang ako pinagtanggol. Hayaan mo na.
Kinuha niya ang kamay ko at marahan yung pinisil. Sa paningin ko naman, ikaw ang pinakamaganda. And with that, feeling ko, biglang nawala lahat ng inis ko at napalitan yun ng saya at kilig. Ay, Marvin, kasalanan mo talaga kung bakit ako nahulog. Hi pinsan, mag-isa ka yata. Wala si Kuya Marvin? Tanong ni Kervin nang makasabay ko papuntang office. 1 taon lang ang agwat ni Marvin sa kanya, pero kuya kung tawagin niya ito. Mas matanda kasi ang daddy ni Marvin kesa sa mami nito. Hindi ko na inabala, alam kong busy yun. Kibit balikat kong tugon. Ganito kami kapag nasa labas ng opisina, magkaibigan. Pero kapag nasa loob, syempre need ko siyang igalang dahil siyang manager namin. Ang swerte ni kuya. Natigilan ako sa paglalakad at niluhon siya. Sa langit siya nakatingin habang nakangiti. Aware ka ba na maraming nagkakagusto sa'yo dito? At isa na ako roon. Anya sabay tingin sa akin. Napamaang ako at hindi ka agad nakaimik. Gulat ako sa sinabi niya. Nagbibiro ka ba? Mapait siyang napailing. Sana nga nagbibiro na lang ako. Bumuntong hininga siya. Pagko ay napakamot ng kilay. Matagal na kitang gustong pormahan eh. Palagi lang akong pinapangunahan ni kuya. Noon pa man, nung todo tanggi pa kayo na magjowa kayo, binabakuran ka na niya. Kaya yung iba, tiyaga na lang sa pagtingin sa'yo. Kervin, hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Nagulat talaga ako at hindi handa sa mga narinig ko ngayon. Humakbang siyang palapit sa akin, bago hinawakan ng 2 kong kamay. Matama niya akong tinitigan. Nangungusap pa ang mga mata. Masaya ako para sa inyo ni Kuya Keith. Pero hindi maalis sa akin ang pagsisisi. Kung sana nagkaroon ako ng lakas loob noon na magtapat sa'yo, baka nagkaroon din ako ng pag-asa. I doubt it. Dahil kahit noon ka pa nagtapat sa kanya, wala ka pa ring pag-asa. Dahil ako lang ang gusto niya. Kapwa kaming nagulat sa biglaang pagsulpot ni Marvin. Diretso siyang lumapit sa akin. Napasinghap ako nang higitin niya ang kamay ko kay Ker at hapitin na naman niya ako sa bewang. Diba sabi ko ihahatid kita? Bulong niya sa may tenga ko. Dahilan para magtindigan lahat ng balahibo ko. Masyadong mainit ang hininga niya. O sige na, mauna na ako sa inyo. Naiilang na paalam ni Kervin. Maging ako rin naman ay naiilang sa ginawa ni Marvin. Kulang na lang halikan ako sa harap ng pinsan niya. Nagseselos ba siya? Hays, laging na lang yun ang tanong ko. Wait up. Natigil sa paghakbang ang binata nang magsalita si Marvin. Next time wag mo nang hahawakan ng kamay ng girlfriend ko. Hindi magandang tignan. Pinsan pa man din kita. Go find your girl. Marvin? Yeah, I'm sorry for that. Tila nahihiyang saad nito bago tuluyang umalis. Walang magawa na hinabol ko na lang siya ng tingin. Nang makalayo ay saka ako binalingan ng masamang tingin ng kasama ko. Ano ba yun, Marvin? Inis na lumayo ako sa kanya. Tama bang sabihin niya yun sa pinsan niya? Wala namang ginagawang masama yung tao. Tsaka hindi naman totoong kami. What? Totoo namang sinabi ko sa kanya. Mukhang inis ding sabi niya. Wala siyang ginagawang masama. Hinawakan niyang kamay mo, Keith. Di ba masama yun? Napaka-unreasonable niya. Hinawakan lang ang kamay ko. At wala namang nawala sa akin. Ano naman? Baka nakakalimutan naman nagpapanggap lang tayo. Hindi ko na napigilan ng pagtaas ng boses ko. Mabuti na lang at walang tao sa paligid namin. Busy na siguro sa mga trabaho nila. Yeah. Oo nga pala. Nagpapanggap lang tayo. Pagak siyang natawa. Kaya wala akong karapatan na bakuran at pagbawalan kang magpahawak ng kamay. Parang tangang nagpatangu-tangu siya. Napipi ko na napakamot ako ng sentido ko. Hindi yun sa ganun, Marvin. Ang sa akin lang, huwag mo namang iparamdam sa akin na parang selos na selos ka. Na parang maaagaw ako sa'yo. Na parang takot ka na mawala ako. Humugot ako ng malalim na paghinga bago muling nagpatuloy. Kung takot ka man, siguro yun ay ang malaman ng lahat na nagpapanggap lang tayo. Wala nang iba pang dahilan, Marvin. Kaya please lang, wag mo naman ako masyadong paasahin. Nagpapanggap lang tayo. Yun lang yun. Hindi ko na siya hinantay pang makapagsalita dahil kaagad ko na siyang tinalikuran. Maghapon kong hindi pinapansin si Marvin.
Kahit nagdala na naman siya ng merienda, talagang ginawa kong lahat maiwasan lang siya. Inoff ko rin ang phone ko para hindi siya makatawag. Ayoko munang makausap siya ngayon. Overtime ako kaya ginabi na akong umuwi. Wala si Marvin. Pinasabi ko kasi sa mga kasama ko na kapag hinanap niya ako, sabihing umuwi na ako. Natapos din. Nag-inat-inat ako ng braso bago tumayo. Matapos kong maayos sa mga kalat sa table, ay nagpasya na rin akong umuwi. Habang naglalakad palabas ng hasyenda, ay tila may sariling isip ang mga paa ko na tinungo ang maysan. May kadiliman ang lugar na yon, at ang liwanag ng buwan lamang nagsisilbing liwanag. Nasa gitna na ako nang makarinig ng kaluskos at tila nagtatalo. Kaya naman sinundan ko ang pinanggagalingan ng mga boses. Bakit hindi na lang ako? Dahil hindi ikaw si Keith. Mas naging malinaw sa akin ang boses ng babae, pero masyadong mahina ang boses ng lalaki, kaya hindi ko masyadong maintindihan. Nang tuluyang makalapit sa kanila, ay mabilis rin akong nagtago sa malaking batuhan, nang makilala kung sino ang dalawang yon. Mahal na mahal kita, Marvin. Gagawin kong lahat, mapasakin ka lang. Hindi kita magugustuhan kahit na anong gawin mo, Sandara. At sa ginagawa mong to, mas lalo kong umaayaw sa'yo. Itigil mo na to. Akmang tatalikuran na siya ni Marvin nang pigilan niya ito. Hindi mo ako magugustuhan kahit ba gawin ko to? Pinihit niyang paharap sa kanyang binata. Pagkaway, mabilis nitong hinubad papaba ang suot nitong dress. Narinig kong pagmumura ni Marvin ang tuluyang mahubra ng dalaga. Tanging andis na lang natirang takip sa katawan nito. Ako naman ay tigalgal na napatakip ng bibig ko. Hindi ko akalaing magagawa ni Sandara ang bagay na iyon. Marvin, come on, touch me. I'm all yours. Nangaakit ang boses nito. Pigil-pigil ko naman ang paghinga ko sa paghihintay sa gagawin ni Marvin. Fix yourself, Sandara. Like what I've said, hindi ikaw si Keith, kaya malabong magustuhan kita. Marami pang lalaki dyan na magmamahal sa'yo at hindi ako yun. Ang pinigilan kong luhay tuluyan ng kumawala at alam kong dahil ito sa saya. Pati yata puso ko gusto nang lumabas at magtatalon sa tuwa. Do you really love that girl? Hilam sa luhang tanong ni Sandara. Kasalukuyan na rin niyang sinusuot ang hinubad na dress. Higit pa sa inaakala ninyong lahat. Dahil handa akong gawin ng lahat para sa kanya. Seryoso ang buong-buong boses ni Marvin bago siya nito tinalikuran. Ako naman ay nagmamadali na ring umalis bago pa nila makita. Habang naglalakad pa uwi, hindi maalis sa isip ko ang mga narinig kanina. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga sinasabi ni Marvin. Pero iyon pa lang, sapat ng dahilan para lalo akong maging marupok sa kanya. Kaya isang desisyon ang naisip kong gawin. Yun ay ang ihinto ng pagpapanggap. Hindi ko na kaya. Baka kapag tumagal pa hindi na ako makaahon sa pagkakahulog. Keith? Huminto ako sa paglalakad nang makita si Marvin sa harap ng bahay namin. Nakatayo siya ron na tila kanina pang naghihintay. Oh, anong ginagawa mo rito? Kinalma kong sarili ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Madilim na sa loob ng bahay. Siguradong tulog na si Lola. Hinihintay kita. Nag-alala ko sa iyo Hindi kita makita. Kung saan-saan na kita hinanap. Okay lang ako. At ngayong nandito na ako, siguro naman pwede ka na umuwi. Walang gana kong tanong. Huminto ako sa nakasarang pinto bago siya hinarap. Sa lubong ang kilay niya at puno ng pagtataka. Galit ka pa rin ba? Sorry na. Naiinis lang talaga ako sa ginawa ni Kir. Wag. Pinigilan ko siya na magtangka siyang lumapit. Galit ka pa rin? Magkaibang galit sa naguguluhan, Marvin. Napapagod ko siyang tinignan. Magtapat ka nga sa akin. Yun bang mga pinapakita mo sa akin, totoo ba lahat yun? Yung mga pagsiselos mo, pag-aalala, totoo ba o parte lamang ng pagpapanggap? Napatda siya sa kinatatayuan. Pero diretso lang na nakatingin sa akin ang malamlam niyang mga mata. Kasi, naguguluhan na ako. Malalim akong huminga. Kailangan ko ng sagot. Keith? Pagkakakong natawa.
Yun lang ang kaya niyang sabihin ni hindi niya masagot ang tanong ko. Simple lang naman ang isasagot niya eh. Oo o hindi lang. Bakit kailangan niya pang mahirapan? Bakit kailangan niya pa akong pahirapan? Itigil na natin to. Matigas kong sambit bago ko siya tinalikuran. Pero mabilis niya akong napigilan sa braso. No Keith. Bitawan mo na ako. Pinilit kong alisin ang kamay niya. Pero mas lalo lang yung humigpit. Bakit? Galit na pinihit niya ako paharap sa kanya. Why so sudden? Dahil ba nagtapat sa'yo si Kirvin? Dahil nagiging totoo nang dating sa akin ang lahat. Hindi ko na napigilang magtaas ng boses. Kasunod nun ang pagbagsak ng mga luha ko. Para namang napapasong lumayo sa akin si Marvin. Gusto ko nang itigil kasi hindi ko na kaya. Hindi lang sila lolang niloloko ko eh. Pati sarili ko na rin. Dahil kahit ipasok sa utak ko na pagpapanggap lang ang lahat, hindi pa rin yun kayang tanggapin ng puso ko. Mariin kong pinunasan ng mga pisting luha. Kaya mas mabuting itigil na natin to, Marvin. No. Magkakasunod siyang umiling. Pag ko ay mabilis niyang tinawid ang pagitan namin. At bago pa ako makahuma, ay nahigit niya na ako sa batok at mabilis na siniil ng halik. Halik na lalong nagpagulo sa magulo kong sistema. Sinubukan ko siyang itulak pero mas lalo lang dumiin ang halik niya. Tila walang balak na pakawalan ako. Hanggang sa ang halik ay naging maingat at malalim, kaya namalayan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa kanya. Hindi natin ititigil, Keith. Anya ng lubayan ang labi ko. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Ipagpapatuloy pa rin natin. Pero this time, totohanan na. Hinihingal niyang wika bago muling inangkin ang labi ko. Good morning, pretty self. Masaya akong bumangon at humarap sa salamin. 3 araw nang nakalipas mula halikan ako ni Marvin, pero parang nararamdaman ko pa rin ang malambot niyang labi. Hi Lola, good morning. Masayang binati ko si Lola pagkalabas ko ng silid. Good morning, Apo. Mukhang magandang gising natin ah. Anya na busy sa paghihimay ng malunggay. Ilalaga niya yon at iyon ang gagawin naming sabaw mamaya. Opo la, nagkabonus ako kay Lolo Craig eh. Kaya lalabas po tayo ngayon. Aba, siya nga. Ayos yan. May gusto kong ipabili sa'yo. Sure la, kahit ano pa yan. Saad ko at nagpaalam saglit sa kanya. Nakalimutan kong itanong kay Marvin kung anong oras niya ako susunduin mamaya. Dumating kasi ulit ang daddy niya at gusto raw akong aniyahan sa family dinner. And since totoo naman na ang relasyon namin, kaya excited na rin ako. Nang araw ding yun, ay lumabas kami ni Lola. Nagpunta na rin kami sa mall at bumili ng masusuot ko para mamaya. Girlfriend for real na ako ni Marvin Madrigal. Kailangan, presentable ako. Hindi rin naman kami nagtagal sa pamimilit pamamasyal ni Lola, kaya maaga rin kaming nakauwi. Madali na kasi mapagod si Lola, kaya hindi na makatagal sa paglilibot. Buong maghapon ay nasa loob lang ako ng silid at excited na para sa dinner. Hindi ko na masyadong iniisip si Doña Maylene. Pasasaan ba't matatanggap niya rin ako? Saktong 7:00 ng gabi, dumating na si Marvin para sunduin ako. Ang gwapo niya sa suot na black pants and t-shirt. At kahit masyadong seryoso ang habas ng mukha niya, ang gwapo niya pa rin talaga. Ano? Gwapong-gwapo ka na naman sa akin. Bumalik ako sa wisyo nang magsalita siya. Sus, nakatingin lang nagagwapuhan na agad. Inirapan ko siya upang itago ang hiyang nararamdaman. Kasalukuyan na kaming lula ng kotse niya. Wag nga ako, Keith. If I know, baliw na baliw ka sa akin. Nagsalitang hindi, no? Napatawa siya sa sinabi ko. Nagpatuloy ang pangungulit at pangaasar niya na sinasabayan ko naman. Namiss ko yung ganito. Smooth lang ang lahat, pero may pagkakaintindihan. Hindi niya man masabi ang salitang gusto kong marinig. Nararamdaman ko naman yun sa lahat ng ginagawa niya. Tumigil na rin naman siya nang makarating kami sa mansyon, pero suot niya pa rin ang pilyo niyang ngisi. Todo alalay siya sa akin pagbaba ko ng kotse, hanggang sa makapasok kami sa loob. Sa dining ay naghihintay sa amin sila Lolo Craig. Masayang nagkukwento pa si Doña Maylene,
Pero nang mapatingin sa amin, partikular na sa akin, ay mabilis naglaho ang ngiti niya at napalitan ng galit. Lihim naman akong napalunok. Talagang ayaw niya sa akin. Ang mga tingin ng kambal at nila Lolo Craig ay sanay na ako. Pero sa mami niya, nanginginig talagang tuhod ko. Relax, babe. Naramdaman ko ang marahang pagpisil ni Marvin sa bewang ko. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Marvin? Akala ko ba ikaw lang? Tumayo pa ang ginang bago ko tinitigan ng masama. Maylin! Saway nila Lolo Craig. Pero mukhang hindi magpapatinag ang babae. Ipinahiya mo na nga ako kay Sandara. Talagang ipapangalandakan mo pa yung babaeng yan? Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Ramdam ko tuloy ang panliliit ko. She's my girlfriend, Mom. Really, huh? Pagkakitong tumawa. Habang ako naman ay kinakailangan pang kumapit sa braso ni Marvin. Feeling ko kasi matutumba na ako. Is it true, Keith? Hindi ba't nagpapanggap lang kayo? At sa tingin nyo, hindi ko malalaman? Kami pa ba ang lolokohin nyo? Napasinghap ako. Maging sila Kirby na nakatingin lang sa amin, ay tila hindi rin alam ang sasabihin. Narinig ko kayong dalawa na nag-uusap sa hasyenda. Ano? Itatanggi nyo pa rin ba? Mom! Maylin, stop it! Halos magkasabay na suway nila Lolo Craig sa kanya. Pero wala itong pinapansin. Sa halip ay muli akong tinignan. Magsabi ka nga ng totoo, Keith. Nagpapanggap lang kayo ni Marvin, hindi ba? Mariin akong napalunok. Naiiyak na sumulyap ako kay Marvin. Umiling siya. Pero hindi ko alam kung kailangan pa ba naming magsinungaling. Napatungo ako. Yes po, pero noon... See? Anong karapatan yung lokohin kami? Lalo ka na, Keith. Wala kang utang na loob kila Papa Craig. Bakit? Mas malaki bang binabayad sa'yo ni Marvin kesa sa... Mom! I said enough. Walang bayarang nangyari. Nang mag-angat ako ng mukha at mapatingin kila Lolo Craig, ay para akong dinurog nang makita ang disappointment sa mukha nila. Nahihiyang umatras ako. Sorry po. Yun lang at napatakbo na akong umalis doon, ni hindi ko pinansin ang mga pagtawag ni Marvin sa akin. Kahit nanlalabo ang paningin dahil sa luha, ay patuloy lang ako sa pagtakbo. Mas mabilis dahil gusto ko na lamang sa mga oras na ito ay makalayo doon at makalimutan ang dismayadong mukha nila Lolo Craig. Hilam ng luha ang mukha nang pumasok ako sa bahay. Nagulat pa si Lola sa biglaan kong pagdating. Pero nang makita ko, walang pasabing nilapitan niya ako at mahigpit na niyakap. Marahan niyang hinaplos ang likod ko. Tila ba sinasabi niyang hindi ako nag-iisa at hindi ko kailangang magsalita dahil hindi naman niya ako iiwanan. Sa isiping yon ay mas lalo akong naiyak. Marvin's point of view. Nang makaalis si Keith, ay hinigit na rin ni Papa si Mami palabas ng dining. Hindi ko na rin muna sinundan si Keith dahil alam kong sa ngayon ay kailangan niyang mapag-isa at kailangan ko ring harapin si Lolo. Nagpaalam na rin sila Alvin at Kirby na lalabas muna. Kaya kami na lang dalawa ni Lolong naiwan dito. Tumikhim si Lolo. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin na tila hinihintay ang sasabihin ko. I really love her, Lolo. Nangihinang naupo ako. Sa buong buhay ko, hindi ko akalaing dadanasin ko ang pakiramdam na ito. Mahal ko si Keith noon pa man, pero natatakot akong umamin. Natatakot akong baka hindi kami parehas ng nararamdaman at bigla niya akong iwasan. Kaya nang kulitin ako ni Mami kay Sandara, hindi na ako nagdalawang isip na alokin si Keith na magpanggap kami. At kahit pagpapanggap lang yun sa amin, totoo naman lahat ng ginawa't pinaramdam ko sa kanya. Kaya nang malaman ko sa bibig niya mismo na gusto niya rin ako, kahit hindi niya diretsyong sinabi. Ngunit alam kong iyon ang gusto niyang sabihin, ay hindi na ako nakapag-isipan ng tama. Ginawa ko ng totohanan. Nakalimutan ko na alam nga pala ni Mami ang pagpapanggap namin. At nakalimutan kong linawin sa kanya na totoo na ang lahat. Naging totoo na ang lahat sa amin ni Keith. Alam ko, sumimsim siya ng alak sa hawak niyang kopita. Hindi rin lingid sa akin na nagpapanggap lang kayo.
Hinayaan ko kayo. Dahil kahit na nagpapanggap lang kayo, nakikita naman sa kilos at mga mata nyo ang nararamdaman nyo sa isa't isa. Lo, mahal na mahal ko siya pero hindi ko alam kung papaanong sasabihin sa kanya. Hindi ko akalaing makikita kong sarili ko na umiiyak sa harapan niya. Sa lahat ng apo niya, ay ako ang pinakamasungit at matigas tignan. But look at me now. I'm so wasted. Ganyan talaga, iho. Kung sino pa yung totoong nagmamahal, sila pa yung natatakot bumigkas ng salitang yon. Tumayo siya't nilapitan ako. Huwag niyo kaming isipin, Marvin. Ang gawin mo, puntahan mo at siguraduhin mong maipapanalo mo ang puso niya. Tinapik niya ako sa balikat bago ko tuluyang tinalikuran. Pero bago siya tuluyang umalis, may iniwan pa siyang salita. But for now, talk to your mother. Ipaintindi mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman. After that, ipaglaban mo na si Keith. Damn apo, gusto ko bago matapos ang taon na ito maikasal na kayo. Yun lang at tuluyan na siyang umalis. Keith's point of view. Muli kong inilibot ng tingin ng kabuuan ng silid ko at kusang huminto sa mga stuffed toys na bigay sa akin ni Marvin. Simula ng gabing kumprontahin kami ng mommy niya, ay hindi ko na siya uli pang nakita. Hindi na rin naman ako pumasok pa sa opisina. Nag-file muna ako ng 1 buwan na leave na ikinagulat ko din dahil kaagad akong pinayagan. Siguro, galit nga talaga sa akin sila Lolo Craig. Sana pala resignation paper na lang ang ipinasa ko. Pinalitan ko na rin ang SIM ko para hindi na ako matawagan pa ni Marvin. Alam naman niyang bahay namin, kaya kung gusto niya akong puntahan para kausapin, ay bukas ang pintuan namin. Pero hindi eh. 2 araw akong naghintay sa kanya, pero hindi siya dumating. Kaya nga nang makatanggap ako ng message mula kay Papa na iniimbita akong magbakasyon naman daw sa kanila, ay kaagad akong pumayag. Kasama rin si Lola, dahil hindi ko naman siya pwedeng iwan dito. Pero babalik pa naman kami rito, siguro kapag handa na ako. Handa nang tanggapin na hindi man lang ako ipinaglaban ni Marvin. Ang akala ko hahabulin niya ako ng gabing yun, pero hindi niya ginawa. Pero sa bagay, bakit ba umaasa pa ako? Wala naman siyang sinabi na mahal niya ako. Apo, sigurado ka na ba talaga sa balak mo? Hindi mo man lang baka kausapin muna si Marvin? Mula sa bukas sa pintuan ay pumasok si Lola. Bukas na kasi ang biyahe namin papuntang Baguio. At oo nga pala, nabanggit ko na rin kay Lola ang lahat ng nangyari ng gabing yun at ang totoong ugnayan namin ni Marvin. Ang akala ko magagalit siya, pero mali ako. Dahil imbis na pagalitan ay mas pinili niya akong intindihin at damayan. Akmang sasagot na ako nang makarinig kami ng pagtunog ng gitara sa labas. Kasunod nun, ang malamig na boses na kumakanta. At kahit hindi ko pakita, alam kong si Marvin yun. Nagkatinginan kami ni Lola. Pagkuway na una na siyang lumabas sa akin. Nagpatuloy ang pagkanta. Pero tulala pa rin ako at malakas ang kabog ng dibdib. Feeling ko, bigla akong nanghina. Teka, nanghahara na ba siya? Iha, matatapos ng kanta. Hindi ka pa ba lalabas dyan? O paaalisin ko na lang sila? Bakas ang saya ni Lola na bahagyang nakasilip sa pintuan ko. Sila? Ibig sabihin, hindi siya nagtataka? Sa naisip ay bigla akong tumayo tinungo ang salas. Diretso ako sa nakabukas na pinto. At hindi nga siya nag-iisa dahil kasama niya ang mommy at daddy niya. Pinsan niya pati si Lolo Craig. Marami na rin yung nakikiusyoso sa paligid. Medyo maliwanag pa rin kasi. Pero kahit maraming tao, tila wala lang yun kay Marvin. Seryoso lang itong kumakanta habang nakatingin sa akin. At ito na naman ang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Pagdating talaga sa kanya, masyado akong emosyonal. Idagdag na rin siguro na lahat sila nakangiti. Lalo na si Doña Maylene, na hindi ko akalaing kaya niya pala akong ngitian. Hi babe, am I late? Marvin, magkakasunod akong umiling habang pinipilit na wag maiyak. Ngumiti siya bago inabot ang mic kay Alvin. Pagkuway, lumuhod, na ikinasinghap naming lahat. Keith Manalo,
Hindi na kita aalok maging fake girlfriend ko. Anya, sabay bukas sa hawak niyang maliit na kahon. Because this time, asawa nang iaalok ko sa'yo. Pero hindi na pagpapanggap. Dahil for real na ito. Kaya naman, inilabas niya ang singsing at mataman akong tinitignan. Keith Manalo, will you marry me? Nagsimula nang mag-ingay ang mga kasama namin. Iisa lang ang sinasabi nila. Iyon ay ang yes. Maging sila Lolo Craig ay nakikitcheer na rin. Nang sulyapan ko si Doña Maylin, ay nakangiting tinanguan niya lang ako. Sige na Keith, pumayag ka na. Sigaw niya. Pasimple naman siyang binatukan ni Sandara na hindi ko napansin na katabi lang pala ni Kervin. Muli kong ibinaling ang tingin ko kay Marvin na ngayon ay nakaluhod pa rin at naghihintay ng sagot ko. Magic words muna. Nakangusong saad ko. Mas lalo namang lumawak ang pagkakangiti niya. I love you, Keith. I love you, babe. Ako naman ang napangiti. Hindi ko na rin itatago pa ang kilig na nararamdaman ko. Mas mahal kita, Marvin Madrigal. So yes, I do. Sukat sa sinabi ko ay tuluyan na siyang napaluha. Agad naman siyang tumayo at sinuot ang singsing sa akin. Mahal na mahal kita, Keith. Hindi niya na ako pinasagot pa dahil kaagad niya akong hinapit sa bewang at inangkin ang aking labi. Mas mahal kita, Marvin Madrigal. Isa na rin siguro ako sa mga magsasabi ngayon na kaibigan ko lang noon. Magiging asawa ko na ngayon. Salamat sa 3 months deal namin. Wakas.